Actually, ito pa partner, itong Luke 16:16 ay na-misinterpret po ito ng ibang mga ngaral. Kasi ang sinasabi nila ay ito daw nagpapaliwanag na yung law of the prophets ay wala na, hindi na tapos. Dapat wala na, hindi. Tapos na kasi daw, the law and the prophets were proclaimed until John lang. So pag mula kay John, so good news na ang pinapamalita, hindi na kailangan yung law and the prophets. Ito yung misunderstanding dito, partner eh. Kaya dahil bakit? Kasi may nung nagtuturo na wala na yung law, wala na yung mga sa mga sulat ng propeta, hindi na raw kailangan because ang sabi pa nga nila, ito yung nakasamang napako sa cross. Magandang araw pong muli mga kaibigan. Salamat po sa pagsubaybay sa aming pong programa, The Gospel of the Kingdom. At ang iba siguro ay hindi po kayo familiar sa mga ganitong turo. Pero salamat din sa Diyos at nakikinig kayo at bukas ang inyong puso sa pakikinig po sa mga pag-aaral na ito because Jesus Christ, our Messiah, ay naparakaraming bisis na binanggit niya about the kingdom. Sabi pa nga niya sa kanyang mga pagtuturo, sabi niya, when I cast out demons, the kingdom of God is near you. So, ibig sabihin, nandun yung kingdom of God. Ito po yung ating pong mga napag-usapan, mga nakarampang mga videos. At salamat po sa inyo at sa inyo pong pagbahagi ng video sa inyong mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aming pong video channel, maging sa aming pong page. Ako nga pala si Pastor Bongtaya, at aking kasama ay si Pastor Jose Rainer Arayo. Yes po, kami po ay patuloy na mangangaral sa ganitong pamamaraan at kahit paano makabot po ito kahit sa lugar po ng Pilipinas o maaaring sa ibang bansa din. Ayun namin ating pong pag-uusapan mga kapatid ngayon, understanding citizenship in the kingdom of heaven. Yes, we all know na kapag tayo ay tumanggap sa Panginoon, pinagkaluan tayo ng Panginoong Diyos ng karapatan na tawaging mga anak ng Diyos according to John chapter 1 verse 12. Alam na, pero hindi lahat na nakakalam na once na tinanggap mo ang Panginoong Diyos sa buhay mo, pamamagitan ng kanyang sinugong Mesiyas, ay magkakaroon ka ng panibagong citizenship. Amen? Citizenship po ang pag-uusapan natin. At ano ba ang kapangyarihan nito? Ano bang mga citizenship, ano bang pribilehiyo ang ating pong makukuha sa citizenship na ito sa Kingdom of Heaven? Ating unang pag-uusapan po sa oras na ito is about the power and the privilege of citizenship. Dapat natin maintindihan na citizenship ay mayroong pong great power as well as great privileges. Kaya nga po marami pong mga tao ang willing na i-rest yung kanilang buhay, na mag-cross ng borders kahit po even to the point of death para lamang kanila pong i-pursue yung kanilang pag-asa na sa isang citizenship. Sa isang bansa ay mayroon pong tinatawag na immigrant, mayroon pong mga taong hindi tunay na doon lumaki o doon pinanganak. Pero pinagkalooban po sila ng citizenship sa pamamagitan ng naturalization na pamamaraan. Amen? So citizenship is the most precious gift that any nation can give. Kahit anong bansa ay ito po ang gusto maibigay. Tayo man, mga Pilipino, siguro ay ninais mo rin na magkaroon ng green card na sinasabi pag nandun ka, gusto mong makarating ng USA. No? So, that's why mayroon pong mga batas po itong na pinoproteksyonan para sa mga tao. No? May mga batas na nagpuproteksyon sa mga tao mula doon. At ito naman ay pinoproteksyonan din against doon sa mga taong mayroong binabalak na masama. So when it comes to the matter of citizenship, the kingdom of God is no different from any other country. Bakit? Kasi nga, kung nyo pong napanood yung aming videos, yung colonization, na itong pong earth ay colony ng heaven. Yung po. Kaya ibig sabihin, the kingdom of God is no different from any other country. May laws, may government, kung natatandaan mo, kay Moises, sa panahon ni Moises, sinabihan siya ni Jethro, parang pinapatay mong sarili mo
kung yung ginagawa mo ay ikaw lahat ang nagmamalis, kaya bigyan mo sila ng i-designate mo yung mga tao na ito sa bawat posisyon. Ibig sabihin, nagkakaroon doon nag-umpisa ang government. Pag sinabing government, there's a leader, there's a head, but there's also a subordinates. Okay? At mayroon din pong mga tao doon sa mission na yun. Kaya tawag po doon citizenship, mga citizen. Okay? So remember, the kingdom of God is not a religion. Okay? Lagi po namin tinuturo, the kingdom of God is not a religion. It is a government with a country. No? Heaven is that country, and the eternal kingdom, and the creator is the king, the almighty God, the sovereign God who made the heaven and the earth. No? Yun po natin. Ibaaring ang Panginoong Hesus, tinatawag din natin king, but this king, na itong creator king, is different, okay, to the king na inilagay ng Diyos sa kanyang kaharian, which is King Jesus. Okay? So, partner, ang ating pong medyo malalim po ating pag-uusapan. I hope na may elaborate po natin ito sa kanila. Ano ba yung concept ng citizenship? Ito yung bago natin pag-aralan, napaka-exciting po nito, mga listeners, mga viewers. Sana bigyan po natin ng panahon. Tayo po ay magtiyaga dahil Amen. totoo, napakagandang topic po nito. Dahil ang pag-uusapan natin dito kung paano po tayo magiging mamamayan ng kaharian ng Diyos. Napakaganda po ng ating pag-aaralan sa oras na to. Dahil isa po ito sa pinakamahalagang pag-aaralan, napaka-interesting po itong topic na ito about the citizenship of the kingdom, paano tayo maging citizen ng kaharian ng langit, paano tayo magkaroon ng pagkaunawa. At bago ko po ipapaliwanag, nais kong basahin ang pag-uusap ni Nicodemus at ni Yeshua patungkol sa kahalagahan ng kapanganakan, kung paano magiging citizen ng kaharian ng Diyos. Babasahin ko po sa John chapter 3 from verse 1 to 11. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know you are a teacher who has come from God, for no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. In reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. How can a man be born when he is old? Nicodemus asked. Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases, you hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. How can this be? Nicodemus asked. You are Israel teacher, said Jesus, and do you not understand these things? I tell you the truth. We speak of what we know, and we testify what we have seen, but still you people do not accept our testimony. So, kaya napaka-critical, partner, na pag-usapan itong concept ng citizenship sa kaharian ng Diyos. The concept of citizenship is critical to understanding the nature of the kingdom of heaven. All governments and kingdoms operate on governing laws and principles. Yes. Citizenship is necessary for the validity and legitimacy of any nation. Like any other country, the kingdom of God has the principle of citizenship. Once people know about the kingdom and once they understand
what it is and what it has to offer, the clamor to get in. This is why Jesus was referring to when he said, the law and the prophets were proclaimed until John. Since the time, the good news of the kingdom is being preached and everyone forcing his way into it. Actually, ito pa nga partner, itong Luke 16:16 ay na-misinterpret po ito ng ibang mangangaral kasi ang sinasabi nila ay ito daw nagpapaliwanag na yung law of the prophets ay wala na, hindi na tapos. Dapat wala na, hindi. Tapos na kasi daw, the law and the prophets were proclaimed until John lang. So pag mula kay John, so good news na ang pinapamalita, hindi na kailangan yung law and the prophets. Ito yung misunderstanding dito partner eh. Kaya dahil bakit? Kasi may nung nagtuturo na wala na yung law, wala na yung mga sa mga sulat ng propeta, hindi na raw kailangan because ang sabi pa nga nila, ito yung nakasamang napako sa cross nung si Kristo ay naipako sa cross. But actually, hindi yan totoo. Okay, alam natin na maging ang Panginoong Jesus ay mismo ay nagsabi na wala siyang iisamang sinira dito, no? Sabi pa nga niya, do not think that I came, okay, to destroy the law and the prophets. Okay? Pag sinabi ng the prophets, ibig sabihin yung writings ng mga prophets. Sabi niya, he came to fulfill it. Pag iba kasi yung demolish sa fulfill. Kaya minsan nagugulo ang mga iba rito. Kaya ito pong mga the law and the prophets were proclaimed until John. Since that time, the good news of the kingdom is being preached and everyone forcing his way into it. Okay, so ito po yung mayroon pong mayroon itong problema minsan sa ibang tagapagturo kasi napinutol na nila. So kaya minsan yung pagpangangaral natin ng about the kingdom of God ay minsan ay nagiging parang sa tingin ng ibang tao, hindi na kailangan because wala na eh. Kaya wala na daw yung law. So ito po yung masakit kasi unang-una, tinatanggap ng tao ang batas ng ng gobyerno ng Pilipinas, ng syudad, ng barangay, tinatanggap nila itong batas na ito. Pero pagdating sa batas ng Diyos, hindi na kailangan. It's so unfair na kung saan iniisip ng mga tao na mali yung kanilang, ang inisip ng tao ay maling-mali sa kanilang pangunawa. Dahil kahit kailan partner, ang lahat ng tao, ang langit at ang lupa, binded ito sa law of heaven. Okay? Kaya ito partner, anong magiging karagdagan? Kaya nga yung law and the prophets, kasi ito yung nagbabalidate ng pagiging Messiah ni Christ. Nagbabalidate yung law and the prophets kasi yung law, halimbawa, yung atonement, no? Ito ay nagsisimbolo sa kamatayan ni Christ. No? Pinoproklama ng mga prophets na isang araw ang Diyos ay magpapadala ng tagapagligtas. No? Kaya binabalidate ng Tanakh as a whole, no? The Hebrew Bible, yung pagdating ni Christ. Kaya sinabi niya, the good news, ang good news, bakit from the law and the prophets? Kasi dito ipinapangako na may darating na tagapagligtas. Amen. Yun ang dapat nilang maunawaan. Ngayon, kaya ang itinuturo dito, dahil alam naman natin na hindi tayo nawalan ng reliyon, kundi gustong i-restore ng Diyos ang kanyang kaharian sa tao. Kaya everyone forcing his way into it. Maraming gustong pumasok sa kaharian ng Diyos dahil sa panahon yon, lalo na sa panahon ni Christ, sinabi ng si Joseph of Arimathea, no? Inaantay nila yung pagdating ng kaharian ng Diyos. Yung ano yung bang nag-bless kay Jesus, yung siya inoffer ng propeta at ni yung babaeng propeta doon. No, they are waiting for the kingdom of God. Kaya ang lahat ng mga righteous, inaantay nila yung pagdating talaga ng kaharian ng Diyos. Kaya dito si Christ, tinuturo niya kay Nicodemus, sa panahon ni Nicodemus, na maliban na lang, kasi nakita niya ang mga Himalay. Sabi niya, maliban na lang ang isang tao na ipanganak sa tubig, hindi siya makakakita
sa kaharian ng Diyos. No? Sabi niya rito, napakaklarado. Kaya ang pinag-usapan dito, partner, hindi membership. Ang pinag-usapan dito, citizenship. Kung pag-aaralan po natin maigi ang mga talatang ito. Sabi niya, sa verse 5, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. At dito pinaliwanag niya sa verse 6, place gives birth to place, but the Spirit gives birth to Spirit. So dalawang kapanganakan at kanyang pinapaliwanag. Why then, must someone ask, no? Minsan may nagtatanong, do we not see people clamoring to get into the churches? Di ba? Do we not see people clamoring to get into the churches? Why does the church seem to have little impact in our culture? Ito pa yung problema, partner. Kasi ang church kasi ngayon, hindi na katulad noon na mayroong malakas na kapangyarihan. No? At ngayon ang church ay humihina yung kapangyarihan. Lalo na sa panahon ng mga apostles. Oo, humihina. Kasi anong una, ngayon mayroon naman tayong kilalang church na napakalaki, universal ang tawag nila, pero unti-unti ring nawawalan ka ng kapangyarihan pagdating sa tao, no? Because siguro yung sabi nga dito, why does the church seem to have a little impact on our culture? Because siguro ang simbahan na dapat liwanag ay ang nakikita ng mga tao hindi liwanag, kadiliman. Why? Because of the scandals of the ministers, mga members sa church ay hindi nila nakita yung picture na nasa isipan ng mga taong ito na ang isang church ay malinis, ganun ba? Talagang may pagbabago, nabago ang kanilang mga attitude, character, and then minsan hindi ito nakikita ng mga tao sa labas. Yun nga, partner, nakikita ko, no? At alam, kahit itong mga pastor ngayon na nanonood sa atin, yung mga believers na nanonood sa atin. Kasi ang totoo, iilan lang ang nagtuturo patungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya ang mga tao, walang impact eh. Kasi hindi nga rin alam ng pastor kung paano siya makapasok sa kaharian ng Diyos eh. Hindi niya alam talaga, no? So, most pastors don't understand the kingdom, so they don't preach it or teach it. Consequently, most people in churches don't understand the kingdom either, so they don't model kingdom living. Yun ang nakikita ngayon na maraming mga hindi lang pastors, mga membro din, mga elders, mga worship leaders natin sa mga churches na i-involve sa mga gawaing pansalibutan talaga. Hindi nakikita yung kultura ng langit. Kaya walang impact. Kasi sasabihin lang, pareho lang tayo. Kung maraming mga lasinggo dyan sa inyo, o marami rin dito sa amin. Bakit ba ako pupunta dyan? Wala namang pare-pareho lang naman tayong hindi nababago ang buhay. Pero partner, itong ating titingnan, yung ating pong pinag-usapan, the power and privilege of citizenship, ibig sabihin, may kapangyarihan pag naging citizen ka ng heaven. Ito kasi yung nakikita. Pag ikaw yung citizen ng heaven, meron ka pang kapangyarihan na nakikita ng devil, there's something in you na wala sa iba na kung saan ay, ito yung kinatatakutan ng devil, ng mga evil spirits. If you are truly belong to that kingdom, na nakikita sa iyo na you are under the citizens of that kingdom, like for example, the kingdom of heaven, okay, the kingdom of God, pag bilong ka doon, natatakot ang kaaway because they know, alam nila kung anong klase kang citizen. Because they know na kapag citizen ka ng langit, ng kingdom of God, there's power in there. In your life. Yung power na yon ay hindi katulad ng mga iniisip mo ng ibang tao na, okay na ito, ganyan. Yung power na ito ay kinatatakutan ito ng kaaway. Amen? Sapagkat napag-usapan natin nakaraan na ito, kapag mayroong hawak-hawak mong power na ito, ay matatakot ang kaaway because nagliliwanag ka sa paningin nila. At ano naman yung maraming pribilehiyo sa loob ng citizen, pagiging belong ka sa kingdom of God, mayroong mga privilege. Anong privilege na mayroon dito? Ito yung ating tututukan. Ano ba itong privilege na ito? Ano ba itong power na ito? Okay, it's simple. Kahit doon na tayo tumingin, marami na tayo maintindihan. So, bago siguro natin niya ipagpatuloy, partner, pag-aralan muna natin, bago yung mga privileges, kung paano sila
magiging citizen ng Kingdom of Heaven. Because dito nga, there's power, there's privilege as a citizen. Dapat ito maintindihan mo ng tao para, okay, maganda pala doon sa kingdom na yon. Kaya gusto ko maging kingdom citizen. Ibang usapan naman yan. Kasi halimbawa sa mga nation katulad ng Amerika, bakit maraming mga Pilipino ang gustong maging American citizen? Dahil sa mga privileges na kanilang nakukuha sa bansang iyon. Yeah. No? Halimbawa, bakit gusto ng iba maging United Kingdom citizen sa UK? Bakit? Kasi doon kapag isa kang citizen sa isang mayamang bansa, marami kang privilege na nakukuha. Halimbawa, patungkol sa mga material na mga bagay. No? Kasi sa kingdom, ang naghahanap, kasi iba naman yung democracy at saka iba yung monarchy. Sa monarchy kasi, ang naghahanap ng trabaho sa kingdom ng worldly kingdom ng monarchy, hindi ikaw ang naghahanap ng trabaho, kundi yung government ang naghahanap ng trabaho para sa iyo. Di ba? Sa democracy, hindi. Ikaw ang naghahanap ng trabaho. Di ba? So, ganun. Kaya, ang dahilan, kaya ang mga tao gustong pumasok sa isang nation or kingdom na masagana o mayaman dahil sa privilege, sa mga privileges. Halimbawa, privilege ng itong isang linggo yata, kausap ng misis ko yung kaibigan niya na sa Amerika. Maraming privilege doon kasi kapag wala kang trabaho, may pupuntahan ka lang na isang store at kukuha ka ng pagkain. Isipin mo yan. Sa Pilipinas, wala yan eh. Dahil sa promise ng good life sa isang bansa, kaya ang mga tao gustong pumasok sa isang bansa na mayaman o masagana. Ngunit dito sa ating pinag-uusapan, dito sa about the kingdom of God, ang pinag-uusapan dito, partner, is about kaligtasan. Hindi yung mga material na mga bagay. Na kasi sa earth, inano lang natin yung mga privilege sa earth na halos yun din ang nasa kaharian ng Diyos. Kung tayo ay mga totoo talagang mga citizens ng kaharian ng langit. Ang ano lang naman natin dito, ang isa sa mga privilege kapag tayo nasa kaharian ng Diyos, dahil sa pwede tayong lumaban sa mga masamang espiritu na nasa sanlibutan. Isa sa privilege partner, nakita natin, kapag nasa kingdom ka na ito, ay binigyan ka ng authority na tawagin anak lang. This is privilege. Privilege. Okay? And ang privilege dito ay yung makakakain ka sa bunga ng punong kahoy na tinatawag na tree of life. That's privilege. And then, pag nakapasok sa karya na ito, ay magiging isa pang pribilehiyo ay ang mawala ka sa kasalanan. Yes. Okay? Ang daming pribilehiyo na yan na kung titingnan mo ay talagang swak sa isang tao na katulad natin na nagkakasala sa Panginoong Diyos nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Isang privilege ay yung, alam mo ba yung sinasabi, untouchable? Yes. Kapag ikaw na sa kingdom ng God, kapag talagang tunay na nandiyan ka sa loob, alam ng kaaway kung gaano katotoo bilang citizen ng heaven, okay? Untouchable ka. Why? Ikaw kasi ay belong doon sa kaharian na yun, which is mayroong protector ng kaharian, okay? It's privilege. At ang daming privilege dyan. If you obey the Lord, the command of God, there's a reward. It's privilege. So, ibig sabihin yung mga pribilehiyo na yan, at iba't ibang pribilehiyo na hindi pa natin nabanggit, ito yung maganda kapag pumasok ka sa kaharian ng langit. Yun yung mga... Number one talaga doon yung kaligtasan. Kaligtasan, yun. Kaligtasan is a privilege. Pribilehiyo yun. Pag tinanggap mo nga Panginoong Diyos sa pamamagitan ng... Hindi ikaw ang gumawa, ang Diyos ang gumawa. Yes, that's privilege. Yun yung mga pribilehiyo na natatanggap natin.
At yung tinatawagin ka anak ng Diyos. Di ba? Yan. Privilege yan. Kumbaga, ang daming pribileyo pag pumasok ka sa karya ng langit. Dapat ang mga tao talaga, yung mga tao talagang matuwid, yung mga taong nakakaunawa sa buhay, lalo na yung mga taong matatalino, yung mga wise na mga tao. Kasi ang tinitingnan nila hindi yung ngayon. Mhm. Ang tinitingnan nila yung eternal Yeah. na mga bagay. Yung mga bagay na hindi temporary, kundi talagang eternal talaga. Kaya ang privilege doon sa kaharian ng Diyos, hindi ito temporary, partner. Yeah. This is eternal. Eternal. Katulad itong power partner. Kasi we are talking about power and privileges of the citizen of the kingdom of God. May power eh. In the name of Jesus, there's power. Okay? So yun yung power na ginagamit natin against enemy. Yun yung power ng citizen ng kingdom of God, citizenship, because you are ikaw ay tagapagmana din ng kalangan ng karya ng langit. So dito ang ating Panginoong Hesus sa pangabingan ng Panginoon ng kasulatan na walang ibang pangalan binigay sa silong ng langit kundi ang pangalang Yeshua. Okay? Lahat ng tuhod ay luluhod, di ba? Maliban doon sa nagbigay sa kanya ng authority. Okay? At maging ang evil spirit ay suko sa kanya. This power, that is, yan yung doon, there's power in the name of Yeshua. Kaya namang si Nicodemus. Kasi nakita niya si Christ, nabalitaan niya, lumalakad sa ibabaw ng dagat, ng tubig ng dagat. Nabalitaan niya, bumubuhay ng patay. Nabalitaan niya, mga bulag, pinapagaling. Nabalitaan niya, mga paralitiko, gumagaling. Ang mga mayroong leprosy, kumikinis. No? At marami pang mga himala. Pinapadami ang pagkain. Isipin mo yung 5 at 2 isda lang. Kumain ang 5,000. Meron din siya pinakain, 4,000. No? So, nung mabalitaan ito ni Nicodemus, alam niya na magagawa lamang ito ng isang tao na nasa kanya ang kaharian ng Diyos. Na representative ng kaharian ng Diyos. Katulad ni na Elijah, ni na Elisha, ni na Samuel. So they represent the kingdom of God. David, si David din. O, isipin mo, napakabata pa niya, pinatay niya si Goliath. Di ba? Kung hindi nag-intervene doon ang Diyos. Kaya, nagulat si Nicodemus. Sabi niya, walang makakagawa ng mga bagay na ito, maliban na lang na sumasa kanya ang Diyos. Kaya, ang sagot ni Christ, I tell you the truth, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, makikita mo lang itong mahimala na ito, itong maunawaan mo lang ito, kung makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Kaya, mga privilege to eh. Kasi, ang Israel, para mapatunayan mong isa kang lingkod ng Diyos, kailangan mayroon silang makitang himala. Katulad ng mga naunang mga propeta, ni na Elijah. No? So yun ang mga privileges. Kaya ang sagot ni Jesus sa kay Nicodemus, except A man became born again. be born again. You cannot see the You kingdom. cannot see. Kaya yung mga sinasabi nating privileges, partner, yung salvation, yung power to cast out demons, to open the eyes of the blind, yung mga privilege na yan, yung mga kapangyarihan na yan, na makita nila yung assertion of power, makita nila yung kapangyarihan ng Diyos dito sa lupa. Hindi yan ma-experience ng isang tao kapag hindi siya ipanganak o makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya yun ang ating isi-share kung paano nga ba ang isang tao maging citizen ng Kingdom of Heaven. Para maranasan niya yung mga privileges to cast out demons, no? Paano magiging banal. Kasi tayo, ang totoo lang, perpekto ang salvation natin sa mga taong nakakaalam. Kaya, sabi ni Christ, maintindihan mo lang mga bagay nito kung ikaw ay ipinanganak sa... Painit po ng painit mga kapatid ang aming pag-uusap. Stay tuned po sa aming pong susunod na tatalakayin about becoming a kingdom citizen.